Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw muli ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Tayo po ngayon ay nasa second episode na ho ng ating programa. Ngayon pong April 19, 2020 sa ganap na alas 4:14 ng hapon. So live po ninyo itong napapanood at muli ipagkakaloob po natin ang mga kasagutan sa inyo pong mga itinatanong na may kinalaman po sa usapin ng Biblia. Ngunit pasensya po doon sa mga bagong nag-forward ng tanong, ipipila po namin ang inyong mga tanong kasi meron no kasi mga naunang mga katanungan na hindi pa po namin na ipaglingkod. Kaya kami din po ay nagpapasalamat dahil po sa marami po ninyong tanong ay ang programang ito ay patuloy na kumbaga napapalaganap ayon sa tulong at gabay ng ating pong Panginoon. At ako'y natutuwa talaga kasi yan po ang layunin ng ating programa. Ang sumagot po ng mga katanungan basta ang usapin ay Biblia. Lahat po ng mga tanong na may kinalaman sa usapin ng Biblia, welcome po sa programang ito. Kaya lang nakapila po. Kaya kung hindi man po namin masagot ngayong araw ang iba pang mga tanong, sa susunod din na programa po natin sasagutin ng Reasons of Faith. Every Sunday po ang program ng Reasons of Faith sa ganap na alas 3 ng hapon. Kaya lang, dahil po sa sitwasyon ng COVID-19, since nandito na rin lang naman ako sa bahay, gumagawa din po tayo every Saturday. So dalawa magkasunod yon, Saturday and Sunday 3 p.m. So kahapon lang po talaga nagka-problema yung ating connection, kaya wala po kami kahapon ng alas 3 ng hapon ng Sabado. So yun po yung atin magkasunod na programa para ipaglingkod ang inyo pong mga tanong ayon sa Biblia. Kaya paumanin sa hindi agad masagot na tanong kasi po yung first come first serve po ang atin ginagawang pagsagot. So salamat po sa inyong matyagang pagantabay para masagot lamang ang inyong mga tanong. At syempre, karagdagan pa ring announcement yung atin pong Reasons of Faith YouTube channel. Bago lang po yon. Paki-suportahan nyo po. Medyo meron tayong mahigit 10 video pa lang doon. Dahil unti-unti kong ina-upload yung mga video po natin doon. So, kaya kakaunting video pa lang pero tinitiyak natin sa tulong ng Panginoon, mapapakinabangan nyo yung mga in-upload nating video na yon sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po. Yung pinaka-logo natin, maaari ba, Aliyah, paki-lagay yung ating announcement sa ating YouTube channel. Doon sa top ng slide, sa number 3, paki-taas, no? Yung ating YouTube channel, yan po yung official logo. Yung makikita nyo po sa screen, yan lang po ang official logo kapag pinuntahan nyo sa YouTube yung atin pong channel. Pag hindi nyo po makita yung logo na yan, hindi po YouTube channel natin yon. Although, meron po kami mga nagawa dating YouTube channel, kaya lang hindi na namin mabalikan. Kasi matagal na hindi namin naasikaso yon. Kaya lang nakalimutan ng ating admin yung gumawa yung kung paano mapasok ulit yun. Sana maituloy na lang natin yung ating bagong channel ngayon. Pero dahil hindi na namin ma-recover, so gumawa na lang po ang ating mga kapatid like Brother Boy Toscano ng ating bagong YouTube channel. So yun po ang ating suportahan. Mag-subscribe po kayo doon. At i-hit nyo lang, pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong video tayong ma-upload doon. At syempre dito po sa ating Facebook account, nandito din po yung ating mga video nung mga nakaraan pang taon. Kasi bago pa lang din po talaga itong ating Reasons of Faith. Halos wala pa itong kalahating taon. So awa ng Diyos, kami nagpapasalamat dahil marami tayong taga-subaybay na sumusuporta para sa glory ng ating Panginoon. Okay? So yan po ang katunayan sa mga tanong na nandito. Kaya ngayon, bago tayo dumako sa pagsagot sa mga katanungan, tayo po muna ay hihingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, marami pong salamat na inyo po kaming binigyan ng pagkakataong magkaroon ng second episode sa programang Reasons of Faith. Muli ang patnubay ng Santong Espiritu ang aming hangad dahil sa aming kakayanan wala po kaming magagawa.
Ang inyong karunungan at kaalaman lamang, O Diyos, ang aming aasahan, upang ang mga sagot sa bibitawan mula sa mga labi ko ay galing sa inyo, sa inyong Santong Espiritu, at hindi galing sa aking kaalaman. Dahil wala ako nun, kayo lamang ang magbibigay ng kaalamang yon at karunungan. Pagpalain din ang aming mga tagapanood upang sila'y makinabang, lumakas ang kanilang pananampalataya, magkaroon sila ng karunungan at kaalaman mula sa inyo, para sila'y maging handa sa pagwawakas ng sanglibutang ito at makapasok sa inyong kaharian. Ipagpatawad din na Ama ang anumang kasalanan na inyong nakita sa amin, upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Siyempre, sa atin ng programa, papasalamat ako lagi sa akin pong unika iha na atin pong technical, kahit 12 years old lamang siya, ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Okay? Dako tayo sa tanong galing kay Aliyah, pakilagay sa screen. Kay Edgar Rom Lakaran. Ito matagal na rin itong nakapila, kaya yung tanong niya rito may kinalaman dati sa topic namin. Sabi rito, lumang tipan, utos yan sa bayang Israel, ang dating bayan ng Diyos. Sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi saklaw ng kautusan na yan. Pakibasa din po ang bagong tipan. Tungkol po ito sa pagkain, lalo na sa baboy, yan ang sagot nila. Okay? So yun yung finorward ni Brother Edgar, mayroon siyang kausap. Regarding dito sa ang kautusan daw ay para lamang doon sa bayan ng Diyos o sa Israel. Yan ay very common o pangkaraniwan ng katwiran ng iba nating mga kaibigan na hindi natin kapananampalataya. Meaning, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, in particular ang 10 utos at yung Sabat, hindi daw para sa panahon ngayon dahil para lang yan sa Israel. Okay, so, bigyan natin ng katugunan nito. Ano ba ang tungkulin ng kautusan? Dito nagkakaroon ng misinterpretation ang maraming Christian believers dahil doon sa hindi pagbibigay pansin sa bawat tungkulin ng pinag-uusapan, for example, kautusan o biyaya. So, ang unang tanong, ano ba ang tungkulin ng kautusan? Ito po ang sagot sa Roma 3:20, doon sa katanungang yon. Ano yung function? Sabi ng apostol na si Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Napansin niyo po yung pong sabi ng apostol na si Pablo sa mga taga-Roma at patungkol din sa mga taong nag-iisip na sila'y ma-justify or maaaring ganap sa paningin ng Diyos. Pag pinag-usapan po yung justification or pag-aaring ganap, kasi pag inaring ganap, justify, meaning inari kang walang sala. Kumbaga sa hukuman ng tao, pag ikaw ay sinabihan na not guilty, edi na-justify ka. Yun yung pag-aaring ganap na pinag-uusapan. Inari or tinuring ka na walang kasalanan. So ang sabi ng apostol na si Pablo, hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Hindi pala tayo aariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Dahil merong function o gamit kung bakit binigay ang kautusan. At sinabi dito, ang kautusan sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun po yung primary function o pangunahing gamit ng kautusan, ibinigay yan ng Diyos para makilala kung may kasalanan ka o wala. Hindi ang pagsunod sa kautusan ang dahilan para ikaw ay ariing walang sala. Ulitin ko ang sabi ni Pablo, yung kautusan, tagapagpakilala ng kasalanan. Hindi yan tagapagligtas. Okay? Ituloy pa natin. Ang isa pang talata sa Roma 7:7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat. Hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang manakim. O di ba? Yun ang karagdagang paglilinaw ng apostol na si Pablo. Hindi niya sana nakilala yung kasalanan kung hindi sinabi ng kautusan. At nagbigay siya ng isang example regarding sa isang kautusan ng kasakiman. Hindi niya sana nakilala yung kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan. Sa makatuwid, ang kautusan ang kanyang gamit o tungkulin tagapagpakilala ng kasalanan. Okay? At ngayon,
Kapag nakilala mo na ang kasalanan, di lalapit ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo ang naglilinis kung inaangkin o kinikilala mo na ikay makasalanan. Kinikilala mo na wala kang magagawa sa sarili mo para maging malinis ka sa harap ng Diyos at dapat mo lang kilalanin yon. Dahil wala tayong anumang magagawa para matuwa sa atin ng Diyos. Kung ang pinag-uusapan ay pag-aaring ganap. Si Kristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kinilala natin siya, lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan. Yun naman yung gamit ng biyaya, tagapaglinis ng kasalanan. So kung wala yung kautusan, hindi mo makikilalang may kasalanan ka. So kung hindi mo makikilalang walang kasalanan ka, hindi mo kailangan ng biyaya para linisin ka sa kasalanan. Kaya yung kautusan at biyaya walked hand in hand. Hindi pwedeng sabihin mo na sa ilalim na tayo ng biyaya, so wala ng kautusan. Paano pa ang purpose o layunin ng biyaya kung hindi ka naman nagkasala? Paano mo malaman kung ikay nagkasala o hindi? Hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kaya may biyaya, yan yung kapangyarihan ng Diyos. Yung sinabi ni Pablo, i-quote ko sa Efeso 2:8. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, kaloob regalo. Yung kaligtasan, by grace. It is always by grace. Kapag pinag-usapan ng kaligtasan, biyaya ho yan. At pag sinabing biyaya or grace, yan yung unmerited favor. Pag sinabing unmerited favor, hindi nanggagaling sa iyo yung merit. Meaning, hindi tayo deserve sa kaligtasan yon. Kinaawaan lang tayo ng Diyos dahil nga, kinilala natin na tayo'y marumi. At walang ibang pwedeng maglinis kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And that is unmerited favor. Yung biyayang bagamat hindi tayo deserve, hindi tayo karapat-dapat, naging karapat-dapat lang tayo dahil nahabag sa atin ng Diyos. So, makukuha natin yung biyaya through faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Doon yung function ng bawat isa. Ang kautusan, ang tungkulin niya, ipakilala kung ano yung kasalanan. Ang biyaya, naglilinis, nagliligtas mula sa ating kalagayang pagiging makasalanan. Ngayon, forward tayo. So, ang sabi nga nila, yung kautusan daw, para lamang sa mga Hudyo. Yun ba ang sabi ng Biblia? So, tingnan po natin. Sa Genesis chapter 26, simulan natin sa verse 5. Sabi rito, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. So pansinin nyo rito si Abraham. Si Abraham hindi Hudyo. Malayo pa ang panahon bago nagkaroon ng Hudyo. So si Abraham masunurin niya sa kautusan ng Diyos. Ito'y commendation ng Diyos sa kanya. Si Abraham sinunod niya yung aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, ang aking mga kautusan. So kung ang argumento ang kautusan ay para lamang sa mga Hudyo, ito wala pang Hudyo, masunurin na si Abraham. Di ba? So ang kautusan hindi ho para sa mga Hudyo lamang. Ang kautusan ho ay para sa lahat ng mga tao dahil paano mo makilala ang kasalanan kung hindi sinasabi ng kautusan? Di ho ba common sense? Pero ang malungkot, common sense is not common at all. Yun lang ang malungkot doon. Common sense sana. Kaso ang common sense, hindi common sa lahat. Okay? Basahin natin sa Bible. Ecclesiastes 12:13, yung binanggit ko kanina para sa lahat ng tao ang kautusan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napansin niyo po yun? So kung Biblia ang pag-uusapan, maging sa Old Testament pa lang, itong sulat na ito ni Solomon na Ecclesiastes, panawagan sa lahat ng tao na sumunod sa mga utos ng Diyos at ito, ayon sa Biblia, buong katungkulan ng tao. Yung pagsunod pala sa kautusan, hindi para sa mga Hudyo lamang. Ito pala ay katungkulan ng tao. Ganyan ho. Kasi nga ang kautusan, ang tungkulin niya, tagapagpakilala sino ba ang pagpapakilala ng kasalanan mo? Hayop. Di ba tao? Dahil ang tao ay mayroong isip. Kaya para sa tao, nakilalanin mo yung Diyos, sumunod sa Kanya.
Dahil pag hindi ka sumunod, lalo kang nagkakasala. So po, yun po yung punto na sinasabi ng Biblia. Sa Roma 3:1, ito uli, balik tayo. Sabi ni Pablo, pakilagay sa screen. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Verse 2, marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So napansin nyo, iba ho ang turo ng Biblia kaysa sa salita lang ng tao eh. Sabi ng tao ang kautusan sa mga Hudyo. Yan sabi ng Biblia sa mga tao yan. At ito ang purpose o layunin bakit tinanggap ng mga Hudyo yung kautusan. Dahil sinasabi rito, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Yun pala. Pag sinabing ipinagkatiwala, hindi para sarilinin na para lang sa aming mga Hudyo. Ito walang ganun sa Biblia eh. Ang ginamit na termino ni Apostol Pablo, ipinagkatiwala sa kanila. Pag sinabing ipinagkatiwala, hindi para sarilinin. Example lang ha, simpleng illustration lang ito. Halimbawa, yung kaibigan mo nagbakasyon muna sa ibang lugar at meron siyang sasakyan. Sabi niya sa'yo, Juan, pwede bang ipagkatiwala ko muna sa iyo itong aking sasakyan sapagkat ako'y magbabakasyon? Sagot naman ni Juan, pwede, kaibigan. O ngayon, ibig bang sabihin, nung ipinagkatiwala kay Juan yung sasakyan, kanya na yung sasakyan? Siyempre hindi, pinagkatiwala lang eh. So ganun din sa Biblia. Yung kautusan ng Diyos, ipinagkatiwala yan sa mga Hudyo. Dahil ang bayang Israel nga, ang pinili ng Diyos para maging dapat idaluyan ng pagpapala sa kanilang mga nakapalibot nila, sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Naging malaking problema din ng mga Hudyo eh. Kasi sinarili nga nila yung kautusan. At yan nga ngayon ang thinking ng maraming professed Christian believers na para lang sa mga Hudyo ang pagsunod sa 10 utos. O, pati yung pangingilan ng Sabat, which is wrong. Ipinagkatiwala lang sa kanila. Yan ang sabi ng Biblia. Isa pa, ang sulat naman ni Lucas sa Gawa 7:38. Ito ang sabi. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sulat ito ni Lucas. Pero ang nagtetestify dito ay walang iba kundi si Esteban. Sinasabi ni Esteban sa kanyang paglalahad ng historical narrative itong kinote ni Lucas mula doon sa sinabi ni Esteban na tinukoy ni Esteban yung historical background ng kanilang bayan. Parehong mga Hudyo eh. Na, tumanggap ang bayan doon sa bundok ng Sinai, ang turing niya ay aral na buhay. Therefore, ang Israel, ang mga Hudyo, tumanggap ng aral na buhay doon sa bundok ng Sinai. Ngayon, itong si Esteban, Kristiyano to. Kaya nga siya tinuring, nung pinatay siya yung tinuring na Kristiyanong martir, si Esteban. At ang sabi ni Esteban, nung tinanggap ng mga magulang, tinutukoy niya sila Moises, kasama ng mga magulang nila doon sa bundok ng Sinai, nagsitanggap sila ng aral na buhay upang ibigay sa atin. Sinong atin? Sinong ka-atin ni Esteban? Di ba si Esteban Kristiyano? Tagasunod siya ni Kristo. So bagamat siya'y Hudyo sa laman, pero siya'y tagasunod ni Kristo, Kristiyano, meaning, ang kautusan ng Diyos, hindi para sarilinin ng Israel, kundi ibigay din sa mga Kristiyano. Dahil yun ang sinasabi kanina ni Pablo, ipinagkatiwala sa kanila yung aral ng Diyos. Kaya nga, ginamit na natin yung simpleng illustration eh. Pag sinabi bang ipinagkatiwala, sarilinin mo na. Pag nagkatiwala, yun ho yun. Kaya magkakaisa ang mga writer ng Bible pag pinag-usapan kautusan ng Diyos. Isa pang mas matindi at mas authoritative na witness, none other than our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 17. Ang sabi dito ni Jesus mismo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. So napansin nyo yung sabi mismo ng ating Panginoon. Sabi kasi ng maraming professed Christian believers na tagasunod daw sila ni Kristo, si Kristo daw pinalitan, sinira na ang kautusan. Samantalang si Kristo, ang babala niya, huwag ninyong isipin na siya'y naparito para sirain yung kautusan at mga propeta,
kundi upang ganapin. Eto, may isang pagsasalarawan dito, pakilagay sa next slide. Sa Complete Word Study Bible Translation, nilagay ko yung mga Gregong salitang pinagkunan. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Napansin nyo? Pakilagay lang muna sa screen. Yung word na destroy o sirain, mula ang pinanggalingang salita sa Grego, katalo. Pag sinabing katalo, wawasakin, aalisin, sisirain. Destroy. At ang sabi ni Jesus, hindi yan. Hindi yan ang dahilan kaya ako naparito. Huwag niyong isiping sisirain ko. To katalo, to destroy. But to fulfill. Napansin yung Greek word dyan? Fulfill or ganapin means plero. Pakitanggal na sa screen, Aliyah. Plero. Pag sinabing plero or to fulfill, i-exemplify ni Kristo by His own self. Magiging halimbawa siya kung paano sundin yung kautusan. Kayo mga nag-iisip si Kristo hindi sumunod sa kautusan, kabaliktaran yun ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, plero, to fulfill. At siya mismo yung example on how to fulfill. Paano gumanap, paano sumunod sa kautusan. Ganyan ang kahalagahan ng ginamit nating salitang Grego. At ito hindi iniintindi ng maraming nag-iisip na si Kristo ay hindi sumunod sa kautusan dahil hindi para sa kanya ang kautusan. Out of logic, out of common sense. Sabi ng Biblia, si Kristo ang halimbawa Halimbawa ng pagsunod. Paano siya maging halimbawa? Pasusunurin tayo tapos walang halimbawa. Di ba? Kaya meaning si Kristo ang embodiment. Sa pamamagitan niya, makikita kung paano sumunod sa kautusan. At yun ay sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang Ama na sinasabi sa buong Biblia, in particular sa mga sulat ni Juan, na si Kristo ay masunurin sa mga kautusan ng kanyang Ama. Hindi lang kautusan tungkol sa pagkamatay niya, kundi kautusan na bilang halimbawa ng right living, yung tamang paraan ng pamumuhay. Siya yung halimbawa. That's why, plero ang ginamit sa Greek, example, in-exemplify sa pamamagitan ng buhay ni Kristo yung pagsunod sa kautusan. Ganyan po ang pagpapaliwanag po ng mga talata. Yung katalo at plero, magkaiba po yon. Kaya nagdagdag siya ng mga halimbawa. Pakilagay sa screen sa verse 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino man pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Sunod, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay, ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ayan, napansin niyo po yan. In-example niyo yung dalawang kautusan, yung pagpatay at yung pangangalunya. Nasa 10 utos yun. At napansin yung sinabi ni Kristo, narinig ninyo na sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay. Pero kung napupuot ka, nagkakasala ka na ng pagpatay. Ito po, ang tinatawag sa Biblia, minamagnify ni Kristo ang kautusan. Kumbaga yung nakapaloob doon sa kautusan, ipinapakita niya sa tao. Kasi yung mga nakakarinig sa kanya, kaya nga sinabi, narinig ninyo. O kanino narinig? Hindi sa mga tagapagturo. Tandaan ninyo ng Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7, yan ang tinatawag na Sermon on the Mount. Pagkatapos ng chapter 7, pansinin niyo po sa dulong bahagi ng talata. Tingnan niyo ha, sa mga sermon ni Kristo na yun ha. Ito, isulod natin, Aliyah, pakilagay. In verse 28, at nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Pag sinabing nangatilihan, abay, they are perplexed. Humanga. At talagang matindi. Bakit? In verse 29, ang sabi rito ay ganito, sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Yun. At the end of that Sermon on the Mount, kaya sinabi ni Kristo yung mga halimbawa, narinig ninyo, sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay, datapwat, kapag napuot ka, nagkakasala ka na ng pagpatay. Narinig ninyo, sinabi huwag kang mangalunya. Pero kung nag-iisip ka na may masamang hangad sa iyong puso, sa isang babae, nagkakasala ka na ng pangangalunya. So meaning, yung spirit of the law
Before you commit that murder, bago mo magawa yung pagpatay, binibigyan ng solusyon ni Kristo yung pinag-uugatan ng pagpatay nanggagaling sa pagkapuot. Yan yung general rule or general principle na ang tao para mag-isip na patayin ng kapwa, nagsisimula sa pagkapuot. So bago mo ma-commit yung actual na pagpatay, tanggalin mo yung puot sa puso. Inuugat na niya. Pangalawang halimbawa, yung pangangalunya or adultery, yung paghahangad sa isang babae at mangalunya ka sa kanya, may asawa ka na, o sabihin natin wala kang asawa, pero nakikipag-sexual intercourse ka, kasalanan pa rin yun, pangangalunya ang tawag at pakikiapid. Anyway, interchangeably ginagamit naman yan. Ngayon, yung sa puso pa lang, yung sa pagtingin, of course, galing sa puso yung pasamang hangad eh. Diyan pa lang, pigilan mo na bago mo makumit yung actual. So kay Kristo, yung pinag-uugatan ng pagkakasala, ng pagpatay at pangangalunya, dito pa lang, pigilin mo na. Kaya doon yung mga tao ay nangatilihan. Iba magsalita si Kristo, may authority o kapamahalaan. Itinulad nila ngayon, hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Sa mga tuwid, nung sinabi ni Kristo, narinig ninyo sa mga tao sa una, ito yung mga katuruan ng mga scribes na iba sa intensyon ng turo ng Biblia. Iba sa gustong ituro ng Diyos. Yung letters of the law, nandoon lang yung mga eskriba, hindi doon sa spirit of the law. Yung Biblia, yan ay spirit of the law. Hindi lagi sa titik. Sa espiritu talaga yan. At yung comparison between Christ and their scribes, malayo. Kaya nga sinabi rito, hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Mga eskriba ho ang tinuturing at kinikilala nung magaling na tagapagturo. Pero nag-iba ng kanila yung mga turo. Kaya yan naman ang sinabi ni Mateo Hindi gaya. Si Kristo may authority. Kaya namangha sila Kaya nga, napansin nyo dun sa sinabi niya? Sa chapter 5, huwag ninyong isipin na naparito ako para sirain ang kautusan, ang mga propeta. Yan yung Bible. Yung Torah, yung Nibim at Kitobim, yung Tanakh, 3 divisions of Hebrew Bible. Yun yung technical term na ginagamit, kautusan at propeta. Books yon, from Genesis to Chronicles, the official order of the Hebrew Bible. Yung 24 books nila. Yun yung technical term, kautusan ni Moses, propeta at mga awit, or Torah, Nibim, Ketubim. So yun sinasabi niya, huwag ninyong isiping naparito ako at babaguhin ko yung nakasulat dyan. Hindi ako naparito para baguhin, kundi ganapin at ipakita sa mga tao kung ano ang intensyon ng kautusan sa kanyang spirit. Di ba? So yung tinuturo ni Kristo, the spirit of the law, before you commit that murder, before you commit adultery, dito pa lang pigilan mo na. Ang mga eskriba, hanggat hindi sila nakakommit ng murder or adultery, kahit nangangalunya sila sa kanilang puso, okay lang. Para sa kanila, wala naman silang kinumit na mali. Yan yung binanggit ko kanina, the sin of commission versus the sin of omission. Di ba? So, ganyan kabuti ang Panginoon. Itong mga professed believers na nagsasabing tagasunod ni Kristo, ako naman naniniwala, marami sa kanila litong-lito lang sa Bible. Yes, of course, litong-lito sila. They are confused of what they're saying. They are confused of what they are believing. Dahil sila mismo, karamihan sa kanila, hindi naman talaga nagsasaliksik. Yung iba sa kanila, tamad mag-aral, umaasa lang sa pastor nila, umaasa lang doon sa mga pastor na binabayaran, nag-aral lang ng 6 na buwan, tinatawag na theologian at pastor. Yun ang masaklap doon. Dapat, kaya sundin natin sinabi ni Kristo. John chapter 5, verse 39, search the scriptures. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay may buhay kayo na walang hanggan. So bawat isa ng mga tao, binibigyan ng Diyos ng karapatan na magsaliksik ng kanyang salita. Ang karunungan sa Bible, kaalaman, hindi nanggagaling sa mga scholars, sa mga pastor. Anyway, praise the Lord. May mga scholars tayo. Talagang dependable naman ang marami. Pero ang punto na sinasabi ko rito, hindi nakasalalay sa scholar, sa pastor, sinong matatalinong tao sa mundo, ang kaalaman sa Bible. Ang kaalaman nakasalalay sa Spirit ng Panginoon. Sa Espiritu ng Diyos. John 7:17. And I quote, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban,
makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. Assurance o katiyakan na binigay ng Diyos yon. Sino mang tao, walang exemption. Kung gusto mong matuto ng kanyang gusto, kalooban ng Diyos, makikilala mo ang turo. Assurance yun ng Diyos. Dahil ang sabi nga ni Ellen White sa Testimonies to the Ministers, page 115, that God can teach you more in one moment by His Holy Spirit than you could learn from the great men of the earth. Sabi mismo ng propetisa, ang Diyos tuturuan ka sa isang saglit kaysa sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kaysa sa matututunan mo sa mga itinuturing na dakilang tao sa sanglibutan. Ang Diyos ang nagtuturo ho eh. Di ba? Kaya, yun ang sinasabi natin. Panghawakan natin yung assurance na sinabi ni Kristo para matuto tayo, umasa tayo sa Espiritu ng Panginoon. Of course, hindi ka lang nakahiga dyan at iisipin mong babagsakan ka ng katotohanan. Hindi. Siyempre, magsasaliksik ka at gagabayan ka ng ating Panginoon para makarating sa katotohanan. Kaya ngayon, alam nyo, maraming naliligaw na mga dating tinitingalang bituin. Noon pang mga unang panahon, marami talagang naliligaw. Kasi umaasa sila sa dunong nila. Umaasa sila sa kanilang galing. Ipinagmamalaki nila na magaling sila at marunong sila. Ikaw walang pinag-aralan, kaya nilalait ka nila ngayon. Ganyan yung mga tao katulad ng mga Fariseo. Di ba? So, layuan natin yon. Okay? Yun ang ating sagot. Next question. I-forward natin, Aliyah, dito sa slide number 62. Kasi nasagot na natin yung isa kanina. Okay? Galing ito naman kay Brother Nad Moranas. Ang tanong, bro, para saan ba ang mga signs na ito? Para po ba sa atin lang dahil nakatala na sa history at malalaman natin dahil compiled na ito sa history? Paano po ang mga tao na sa panahon na nangyari ito ay walang kamalay-malay kung bakit ito nangyari sa panahon nila? Okay, maraming salamat, Brother Nad. Ang tanong kasing ito ay nakabatay ito doon sa ating series na 7 Seals of Revelation or 7 tatak sa Revelation. Yung 4 na kabayo at yung nahuling 3 tatak. Yun yung context ng tanong ni Brother Nad. Kaya sabi ko, mga nakapila po kasi ito at ngayon lang natin masasagot. Okay? So, ang sabi nga niya, para saan ba ang mga signs, mga nabanggit na mga tanda, especially doon sa ika-6 na tatak na nagkaroon ng malakas na lindol, ang araw ay dumilim at ang buwan hindi nagbigay ng liwanag at ang mga bituin nangalaglag mula sa langit. Yun ang sinabi ni Kristo sa Matthew 24:29 at sinabi ni Juan sa Apokalipsis 6:12. So yun yung mga signs na tinatanong niya na nakatala na sa history. So ang concern, paano po yung mga tao na sa panahon na nangyari yon, walang kamalay-malay kung bakit ito nangyari. Hindi ho natin saklaw yung kanilang faith during that time, although wala silang malay na yun palang nangyaring malakas na lindol noong November 1, 1755 na tinatawag sa history na the Great Lisbon Earthquake, na yun naman ang prophecy doon sa Revelation chapter 6. Wala talagang kamalay-malay, no? Mga tao sa nangyari na signs pala yon. Pero natural, may mga faith din yung iba sa kanila doon at nakasalalay yung kanilang kaligtasan doon sa faith, lalo na sa liwanag na naintindihan nila during that time. Kasi po, hindi naman tayo i-require ng Diyos doon sa liwanag na hindi natin alam. We are accountable only to the light na meron tayo at doon sa privilege na nalaman natin yung light na yon. Di ba? Katulad halimbawa, nung sabihin natin, hindi mga Kristiyano, yung mga native sa iba't ibang lugar ng sanglibutan na hindi naparatingan ng mensahe ng kaligtasan. Di nila alam ano ang Biblia, sino si Kristo, sino ang lumikha ng langit at lupa, pero alam nila may lumikha. Sumasamba sila sa mga anito, alam nila may lumikha, pero hindi nila alam kung sino, pero mananamba sila. Therefore, ibabase ng Diyos yung kanilang kaligtasan sa liwanag na kanilang tinanggap. At yung sinasabi ko, mababasa yan sa Roma 2 mula 11 hanggang 15. In fact, sa verse 11, ang sabi ng Diyos, ang Diyos, sabi ni Pablo, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of any person. So wala siyang, ito paborito ko, ito hindi. Walang ganon. Sa Diyos, lahat pantay-pantay. At sinabi hanggang verse 15, yung mga taong walang kautusan sa kanilang sarili, at kumbaga yung kanilang kautusan, yun yung nasa kanilang, yung nagsusumbungan sa kanilang isipan, yung sinasabi natin sa termino nating, yung mga nakokonsensya pag gumawa ng mali, at siyempre, pag gumawa ng mabuti, maganda pakiramdam.
Yun ang sinasabi doon na ang Diyos hindi i-require ang tao by principle doon sa liwanag o sa liwanag na hindi nila alam. Yung hindi nila alam about Bible, about Jesus, pero alam nila may Diyos. At nabubuhay sila na gumaganap ng mabuti religiously ayon sa alam nilang tama at iniiwasang gawing mali. Kahit mga native yan, may alam silang kung ano ang tama, kung anong mali, doon sa kanilang setting, sa kanilang setup. Yun yung liwanag kasing nasa kanila. At doon ibabatay ng Diyos yung kaligtasan sa liwanag na kanilang tinanggap. O ngayon, baka may mag-isip dyan, di wag na natin pangaralan yung iba kasi yung iba, halimbawa, di ba? Yun yung prinsipyo. Ha? Ang taong gustong sumunod sa Diyos, lahat ng katotohanan ng ihain sa Kanya, susundin yan kasi gusto niyang sumunod sa Diyos. Pero ang taong ayaw sumunod sa Diyos, maraming dahilan. Yun po yun. So dito sa tanong, walang kamalay-malay daw sila noon, ng panahong nagdilimang araw, May 19, 1780, hindi eclipse, kundi literal na dumilim mula alas 10 ng umaga. Hanggang sa kinagabihan, of course, yung buwan naman, hindi nagbigay ng liwanag, naging kulay dugo. At yun mismo ng panahong yun, May 19, 1780. At yun ang sinabi ni Apostol Juan sa 6:12 ng Apokalipsis. Naging kulay dugo pa, nasaksihan yun ng mga tao nung kapanahonang yun, nakatala lahat yan sa history. Sa mga kaibigan nating marahil ngayon lang nakapanood, nandyan po sa ating Reasons of Faith Facebook account yung mga videos noon. At in-upload ko na rin sa YouTube. Hindi lang nga edited, pero nandoon sa YouTube channel natin yung kompletong video ng 7 tatak. Doon lahat ng historical background, yung mga sources na pinagkuhaan ko, kung sino nagsulat, sinong mga nakasaksi, yung mga event o pangyayari na nakapaloob sa ika-6 na tatak at generally doon sa una at hanggang sa ika-7 tatak. Doon po ninyo mapapanood yun. Okay? Sinagot lang natin itong tanong na nakabatay doon. Next, galing naman, Aliyah pakilagay, kay Josie Magsumbol Bilar. Okay? 7 days po na bumababa ang buong tagalangit, tapos 7 days din po ang pag-akyat kasama ang naligtas. So, total po ba ng 14 days or sa 7 days pagbaba at pag-akyat na? Ito rin po nakabatay doon sa tanong na may kinalaman sa ika-7 tatak, yung nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ang ginamit nating computation, yung prophetic rule na ginagamit ng Biblia, na ang isang araw katumbas ng isang taon ayon sa Bilang 14:34 at Ezekiel chapter 4 verse 6, isang araw katumbas isang taon kapag prophecy ang pinag-uusapan. Ngayon, ang computation kasi ng mga Hudyo, ang isang taon nila, of course 12 months, pero ang isang buwan nila ay 30 days lang. So all in all, ang isang taon ng mga Hudyo, 360 days lang. Yun ang ginagamit na computation kasi Hudyo nagsulat ng Biblia. Dinivide mo ang 360 days sa 24 hours a day, lalabas 15. Okay? 15 days sa prophetic rule. Ang sabi sa Biblia, kalahating oras. So, lumalabas 7.5 or 7 days. So, kaya nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. So, 7 days, kasi yun ang descend, yung pag-descend, pagbaba ng Panginoon, kasama ng lahat ng kanyang mga anghel. Ayon sa Matthew 25 verse 31. Kino-quote ko na lang po yung mga talatang iba para mas mabilis po yung ating pagsagot. At take note nyo, bababasa nyo sa Biblia nyo. Matthew 25:31, kasama ni Kristo lahat ng mga anghel. Tanong, gaano ba karami yung lahat ng mga anghel? Apokalipsis 5:11, ang bilang nila, Apokalipsis 5:11, Revelation 5:11, ang bilang nila, 10,000, natig sa 10,000 at libo-libo. Sa expression ng mga Hudyo, ibig sabihin nun, unnumbered, innumerable, hindi mabilang. Ganon karami yung mga anghel na kasama ni Kristo sa kanyang second coming. Kaya nagkaroon ng katahimikan sa langit dahil na-empty ang langit sa loob ng 7 days descending. At yung binasa naman natin sa writings ni Ellen White, 7 days ascending into the sea of glass. Yung sea of glass, sinasabi sa Revelation din, from chapter 15 to chapter 16, sea of glass. Pag-akyat sa langit, 7 araw. So hindi yung 7 araw na pagbaba at pag-akyat, parang 3.5 lang, hindi. 7 araw na descending at 7 araw na ascending or pag-akyat. Okay, yun yung ating sagot. Mababasa niyo yung kabuuan ng video
doon sa YouTube channel natin at maging dito, scroll down nyo lang sa ating Facebook account ng Reasons of Faith. Okay, yun ang ating sagot sa magagandang tanong. Next question. Galing kay Dwiki Servidad. Okay, ito'y taga Camarines Norte itong ating kapatid na ito sa pagkaalala ko. Tanong niya, God bless po, Brother Melvin. Patanong po ulit, kailan po magaganap ang loud cry or ang malakas na sigaw? Salamat po. Tama, andito pala yung Camarines Norte. Hinulaan ko pero nandoon pala siya sa baba. Anyway, sabi nga niya, kailan daw magaganap ang loud cry or malakas na sigaw? Di basahin po natin sa Bible. Apocalypse chapter 18 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So ito pong sa verse 1 na ito, after po ito ng messages ng three angels message sa Revelation chapter 16. And then sa chapter 18, another angel. Ang angel doon sa three angels messages, kumakatawan sa mga messenger of God, pang buong mundong mensahe, the everlasting gospel, pagkatakot sa Diyos, pagbigay glory sa Kanya, sambahin siya na gumawa ng langit at lupa. Yun po ang representation ng pagkilala sa pangingili ng araw ng Sabat, because the time of His judgment is come. Yun ang laman ng first angel's message. And then, the second angel's message is, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom ng alak sa lahat ng mga tao sa sanglibutan. Yun po yung mga doktrina, the Babylon doctrine, the confused doctrine na laban sa doktrina ng Diyos, pinaniwalaan sa buong mundo. The third angel's message is warning about receiving the mark of the beast in his forehead or in his hand. Yung mark of the beast, hindi po mga microchip, yan po yung counterfeit Sabbath, the Sunday law enforcement. Yan ang mark of the beast. Dito sa chapter 18, dito na mangyayari yung malakas na sigaw. The fourth angel, ito'y kumakatawan sa tinatawag na Holy Spirit or latter rain power na maliliwanagan ang buong lupa. Yan ang sabi sa talata, ang lupa ay naliwanagan ng kanyang glory. Glory ng alin? Nung ibang anghel na bumababa. And then the result is, sa verse 2, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. So napansin niyo po, yung another angel that represents the latter rain power, siya yung sumisigaw ng malakas na tinig. Sa pamamagitan nino, ng mga messenger din ng Panginoon, ng bayan ng Diyos, na maliliwanagan ang buong mundo. Wala ng gray area when it comes to doctrine, when it comes to righteousness by faith, through keeping the Sabbath of the Lord and not the counterfeit Sabbath which is Sunday. Maliliwanagan ang lahat ng tao dahil ang sabi sa talata, naliwanagan ang buong lupa. Dahil accompanied na ng power ng latter rain, ng Holy Spirit. Kaya meron ng tinatawag na malakas na tinig. Ito yung pinagkunan ng loud cry. Kaya ito na yung tinatawag na completeness ng pagkaguho ng Great Babylon, which is the spiritual Babylon, na pinapangunahan ng powerful na religious body na, of course, ang pinaka-head is the system of the papacy. Diyan ang galing yung mga maling doktrina like Sunday keeping, like immortality of the soul, yung paniniwala na ang patay ay may buhay pa. Diyan nagsimula yung paniniwala na sambahin si Maria bilang ina ng Diyos, which is not. Hindi turo ng Biblia. So doon maguguho sa panahong yon. Maliliwanagan ang buong lupa. Yung sistema na yan, sinabi ng Biblia, kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal. Kasi nga mga maling doktrina. Basahin ko naman yung writings ni Ellen White sa Great Controversy. Alam niyo kung bakit ko binabasa yung writings ni Ellen White? Kasi maraming mga kapatid na nanonood eh. At ang writings niya ito hindi kontra sa Bible to, gaya ng ipinapalagay ng iba dyan. Ang sabi rito, Revelation 18 points to the time when, as the result of rejecting the threefold warning of Revelation 14:6-12, the church will have fully reached the condition foretold by the second angel, and the people of God still in Babylon will be called upon to separate from her communion. This message is the last that will ever be given to the world. Ito yung final message na eh. Yung pagbaba ng another angel sa Revelation 18 verse 1.
Ito kasi yung pagtanggi nila sa three angels message, which is the identity of the Seventh-day Adventist Church, na nirecite ko po sa inyo kanina, ano yung laman ng three angels message. And then, sa karagdagan sinabi ni Ellen White, the sins of Babylon will be laid open. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authority, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be unmasked. By these solemn warnings, the people will be steered. Thousands upon thousands will listen who have never heard words like this. Napansin niyo po ang sinabi ng Biblia? Sinabi ni Ellen White, yung kasalanan ng Babylon ay mahal hahayag. Lilitaw ho talaga yung resulta ng pag-i-enforce ng pangingilin ng ibang araw na ipinuwersa lamang ng civil authority, yung pagpasok ng spiritualism, yun yung binanggit ko kanina, spiritualism. Ano yung spiritualism? Yan po yung paniniwala. Yung pinaka-ugat niyan, paniniwala na yung patay may buhay pa. Yan yung pinaka-ugat ng spiritualism. And then, yung spiritualism, nagbago ng anyo yan. Ano yung pagbabago ng anyo ng spiritualism? Na yung love, dyan sila nagdedwell sa salitang love. Pero yung love na kanilang dinidwell, na gusto nilang ilapit sa Diyos, ay yung love na hindi ka na kailangan sumunod sa utos. Meaning, kung saan ka masaya, doon ka na. Irespeto na lang ninyo, yun yung panawagan nila irespeto na lang ninyo kung saan masaya ang tao. Kung halimbawa, masaya si Adan na ikasal sa kapwa Adan, irespeto nyo yun. Love nila yun O, diba? Naging mababaw na yung love. Binaliwala na yung pagsunod sa utos ng Diyos. O, halimbawa, mahal ni Eva yung kapwa niya Eva di ibigay nyo yung kaligayahan nila. O, yan yung panibagong mukha ng spiritualism. Yan ang matindi. O ngayon, maraming mga taong mabubuksan yung kanilang mga mata sa bagay na ito. Magigising sila sa panahong yon. Ngayon, pakilagay pa sa screen, Aliyah. In the 18th chapter of the Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. According to the scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. Tinutukoy na Ellen White yung 18th chapter, yung binasa natin kanina sa Bible, na yung bayan ng Diyos ay tinawagan lumabas sa Babylon Communion. Ito, wag tayong malito ha. Mayroon tinatawag sa Biblia ang remnant church sa Revelation chapter 12 verse 17. Yung nalabi, yung remnant church, yan yung tinuturing natin sa tinatawag na term of convenience or theological discipline na visible church. Yung iglesyang nakikita, dahil yan ang ginagamit ng Diyos. Okay? At meron ding tinatawag sa Biblia sa theological term of discipline na invisible church. At ang invisible church, etong tinatawag ng Diyos mula sa Babylon Communion. Sila yung invisible church. Sa Biblia kasi, dalawang uri ang bayan ng Diyos. Yung visible at invisible. Sinong tatawag doon sa bayan ng Diyos, which is invisible church, sa loob ng Babylon Communion? Di po yung mga nasa visible church, yung remnant church. Hindi yung remnant church ang nakikihalubilo sa Babylonia na ipinagpapalagay naman ng mga offshoots o mga reform na nagpapakilalang Seventh-day Adventist. Yun ang kanilang pagkakamali doon. Okay? So, nasa Biblia, Brother Melvin. Paano nasa Biblia may visible at invisible? Tingnan nyo ang sabi ni Kristo. Iko-quote ko. John chapter 10, verse 16. Isa na nga yung nasa Revelation 18 Pangalawa, yung sinabi ni Kristo. John chapter 10, verse 16. Anong sabi ni Kristo? Meron pa akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. So ano yung kulungang ito? Di yung iglesyang itinatag ni Kristo. So meron pa pala siyang ibang tupa, wala pa dyan, pero itinuring niyang mga tupa. Yan yung invisible. Dahil dalawang uri ang church by principle sa Bible. The visible and invisible, like dito sa binasa natin sa Revelation 18. Tatawagan yung bayan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Revelation 18:4, doon sa loud cry time, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mahawa sa Kanyang mga kasalanan at upang huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Therefore, merong bayan ang Diyos na tinuturing na nandoon pa sa Babylon Communion. Yun yung invisible church.
Kaya nga, sinabi rito ni Ellen White, uulitin ko, pakilagay nga sa screen uli, Ali, yung huli nating binasa. Ang sabi rito sa huling bahagi, and in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Saan daw makikita yung malaking samahan ng relihiyon? Of course, yung mga Kristiyano. Saan bahagi ang marami sa kanila na mga tagasunod talaga ni Kristo? Saan makikita? Without doubt, walang pagdududa, sa iba't ibang iglesia sa mga Protestant faith. O, di ba? So, ano-ano ba yung mga iglesia na papabilang dito? O, sige, pakitanggal na Aliyah. Ano-ano mga iglesia? Hindi yung iba-ibang mga denomination, mga sekta ng mga Protestant church. Marami diyang mga anak ng Diyos. Kaya huwag tayong basta-basta magbibitaw ng salita na pag hindi Adventist, hindi ligtas. Mali yun. Tayo po, pinagkalooban lang ng katotohanan ng Diyos para i-share sa lahat. Tayo yung visible. At may mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan. Maging sa Roman Catholics, maraming mga anak ang Diyos na totoo dyan. Hindi natin alam yung kanilang puso. Marami dyan, karamihan dyan sa Roman Catholics, mga anak ng Diyos, tatawagan din sila ng Panginoon na lumabas. Maiintindihan nila yan during the loud cry power, sa panahon ng malakas na sigaw. O, basahin pa natin yung isa pang sinabi sa ating Bible commentary. God has jewels in all the churches, and it is not for us to make sweeping denunciation of the professed religious world. O, di ba? Ang Diyos daw ay merong mga hiyas, jewels, sa lahat ng mga iglesia. At hindi para sa atin na magkaroon ng sweeping denunciation. Yung mga kumbaga parang, paano ba may isa larawan ng sweeping denunciation? Na tipong, hindi kayo maliligtas, wala kayo sa loob. Hindi ganon. Dahil maraming mga anak ang Diyos na nandoon pa sa Babylon Communion. Kaya nga, dala-dala ng invisible church, which is the remnant church, and three angels' messages. Dala natin yon. At yun ang, kumbaga, tinalikuran, of course, ng Babylon. At gusto niya kasing nandoon lang sa kanyang tolda o kulungan yung mga miyembro niya eh. Kaya nga ngayon si Satanas gumawa ng paraan, nagkaroon ng mga pagpupulong sa maraming mga samahan ng relihiyon na wag na kayo mangaral sa ibang mga tupa nila, wag na ninyong nakawin yung aming mga tupa. Stop stealing sheep, sabi pa ng iba. Wag na kayo mangaral. Kumbaga yung amin na yan, wag na ninyong sabihing may mali. Magkaisa na lang tayo lahat. At yan ang mapanganib sa mundo natin ginagalawan ngayon, yung mga ganyang philosophy. Philosophy yan, wala sa Bible yan. Okay? So yun yung sagot natin doon sa magandang tanong. Okay, so inabot na naman tayo ng oras. So hindi na ho ako pwedeng magkaroon ng third episode kasi nararamdaman ko na yung boses ko. Bibigay na yan eh. Baka mawala uli tayo sa ere kapag naapektuhan yung boses. So hanggang 2 episode lang po ako sa bawat araw. Kayong ibang mga tanong dito galing kay Junmel Huerta Golia. Sa mga tanong pa rito mga nakabinbin. Marami pa ho rito eh. Galing kila Tardel Tanwatko, request yung kay Paulo Agbo, kay Imelda Santos, ano pa rito yung mga nakapila, kay Mark Arce, at dito pa kila, yun, marami pa, yung tungkol sa tungkol sa 3 days and 3 nights. Anyway, wala na ho kaming oras, pasensya lang. Next, Saturday, sa kalooban ng Panginoon po, ipaglilingkod natin yung mga tanong na ito at yung mga bagong pumasok sa akin pong messenger at doon sa atin pong page sa inbox ng ROF sa Facebook. At yun nga po, yung mga tanong na nandoon, basta po ilagay lang po ninyo dyan, at mas makikita po yun ang mabilis. Punta lang po kayo sa ROF Facebook page, yung inbox natin, doon kayo mag-type ng inyong tanong at mas madali ko pong makita kasi pag sa akin private messenger sa aking mga friends sa Facebook, minsan natatabunan. Kasi nga iba-ibang pumapasok na mga messages sa akin, so hindi ko na maalala yung iba. Kaya yun po yung reason ko kung bakit inaanyayahan ko po kayo na doon po ninyo i-post ang inyong tanong sa inbox ng ROF Facebook page. Dahil doon kitang-kita yun, lalo na ng ating admin na si Brother Marde. Mas makikita niya doon. Okay? So yun po yung aking paanyaya. Anyway, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay ng ating pong programa. At patuloy din po nating suportahan ang ating bagong bukas na YouTube channel. Mag-subscribe po kayo para tayo po ay magkaroon ng mas malawak na ministry. Salamat po sa inyo
at sa atin pong kapanahunan ng ginagalawan, huwag po kayong mag-alala. Our God still in control. Ang Diyos pa rin na may control ng lahat ng mga bagay. Kung ano man po ang mangyari mula sa kasalukuyang ito hanggang doon sa pagwawakas ng sanglibutan, tandaan natin ang ating pananampalataya. Patuloy nating pagtibayin sa Diyos. Panalangin lagi natin sa Diyos, pagtibayin, dagdagan ang pananampalataya at karunungan natin para makapag-react, makapag-response o makatugon tayo sa Diyos ayon sa kanyang kalooban at hindi sa ating kalooban lamang. So nawa sa susunod na Sabado at Linggo sa ganitong oras din po, alas 3, tigda-2 episode po natin para matapos din natin yung mga tanong ng mga kapatid nating nagfo-forward, no? At kami po yung magpapaalam pansamantala sa inyo. Sa pangalan po ng ating media ministry, kami po yung nagpapasalamat at sa ating pagtatapos, inanyayahan ko po kayo sa isang panalangin ng pagtatalaga. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan na muli ay nahayag ang inyong mga salita sa aming mga kaibigan na tapat na nagsusurit, nagtatanong ng katuwiran mula sa inyong salita. Harinawa ang mga katugunan, kasagutan ng kanilang narinig ay nagbigay daan upang lalong sumigla, tumibay, lumakas ang kanilang pananampalataya at kapit sa inyo, upang sila'y manatili sa kapayapaan sa kabila ng magulong sanglibutan. Tulungan kami, O Diyos, na panatilihin sa daan ng kaligtasan, bagamat mahirap, ngunit kami po ay inyong sasamahan, bagamat maalon ang gagawing paglalakbay sa barkong aming pinabibilangan, tiyak kaming payapa kami na dadaong sa inyong daungan. Sa inyong ikalawang pagdating ng inyong bugtong na anak, manatili kami na huwag lumihis ng landas upang kami magkaroon ng karapatan na salubungin ang inyong bugtong na anak sa mga alapap ng langit upang manahin ang lugar na inihanda ninyo sa bawat isa, bagamat kami hindi karapat-dapat, ngunit ginawa ninyo kaming karapat-dapat dahil sa inyong habag sa amin. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa mga nakaagapay ko po rito, Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha bilang technician. Sa aking may bahay, si Maylin Sarmiento, na nagpapalaganap ng mga video na sinishare niya sa Facebook ninyo. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.